Republic Act 12232 signed into law on August 13, 2025 by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Election schedule. The next synchronized barangay and SK elections, BSKA, are scheduled for the first Monday of November 2, 2026 and every 4 years thereafter. Yan po ang nilalaman ng Republic Act 12232. Hello, welcome back sa ating munting channel, Cap John Official. Isang mapagpalang araw ng Miyerkules sa ating lahat mga kapobre. Pitsa 1 sa buwan ng Hunyo. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course, panibagong vlog mga kapobre. For today's vlog, update sa barangay at SK election. Pero bago ang lahat mga kapobre, batiin ko muna ang Province of Southern Leyte ng happy 66 founding anniversary. So anniversary po ngayon sa aming probinsya dito sa Southern Leyte. Ika-66 na taong anibersaryo dito sa probinsya ng Southern Leyte. So update tayo sa barangay at SK election mga kapobre. So marami pa pong hindi naniniwala na mayroon pong halalan sa November 2, 2026. Dahil pag pinag-usapan natin yan ay marami pong hindi sang-ayon sa ating sinasabi na November 2, 2026 ang halalan sa barangay at sangguniang kabataan. At dahil doon, sinasabi natin na sana basahin nyo po itong nilalaman ng Republic Act 12232 dahil doon po napapaloob lahat ng ating mga sinasabi dito mga kapobre. Pero hanggang ngayon po ay parang hindi po binabasa ng ating mga kaibigan na nagkukomento at hindi naniniwalang mayroong halalan sa November 2, 2026. Kaya minarapat na natin na tayo na ang magbabasa at dito natin babasahin sa ating vlog ngayon mga kapobre. So ito na po, babasahin po natin ang Republic Act 12232 para sa kaalaman ng ating mga kaibigan na hanggang ngayon hindi pa rin matanggap na mayroong halalan sa November 2, 2026 sangguniang kabataan at barangay. So makinig mga kaibigan. Republic Act number 12232 signed into law on August 13, 2025 sets the term of office for elected barangay and sangguniang kabataan officials to 4 years. So, yan po ang unang napapaloob. Ito po ay pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong Agosto 13, 2025. At ang kasalukuyang 3 years term ng mga barangay at SK officials ay ginawa na pong 4 years. So yan po, klarong-klaro ha. Pirmado yan ni Presidente Bongbong Marcos. So next, dito tayo sa term limits. Barangay officials may serve no more than 3 consecutive terms, while SK officials are limited to a single term. So ganun pa rin, 3 terms pa rin ang sa barangay at ang sa SK naman ay 1 term lang. So next, ito na po ang aking laging sinasabi. Election schedule. Dito. The next synchronized barangay and SK election, BSKA, are scheduled
for the first Monday of November 2026 and every 4 years thereafter. Klaro ha? First Monday of November 2026 ang halalan sa barangay at iske. At anong pitsa yan? First Monday, tingnan nyo sa inyong mga kalendaryo, ang first Monday of November 2026 ay November 2. Tandaan nyo yan. So sa mga kaibigan natin dyan na laging tinatakpan ang tainga pag sinasabi natin na mayroong halalan sa November 2, 2026, makinig kayo. Again, ulitin natin to. Election schedule. The next synchronized barangay and SK election BSKA are scheduled for the first Monday of November 2026 and every 4 years thereafter. So, first Monday of November 2026 is November 2. Kaya November 2 po ang ating halalan sa barangay at sangguniang kabataan, mga kapobre. So, sana klaro na. Dahil po, lagi po kayong nagre-react pag sinasabi nating mayroong halalan sa November 2, 2026. Yan po ay binabase lang natin sa pinirmahang batas ni Pangulong Bongbong Marcos. At yan po ay ang Republic Act 12232. At para sa kaalaman ng lahat, hanggang ngayon po, hindi pa po pinag-usapan yung i-final na postponement sa Kongreso at Senado. Opo, totoo po, mayroon pong i-final na postponement. Planong pagpapaliban sa barangay at SK election, pero hanggang ngayon po, hindi pa po pinag-usapan. 4 na buwan na lang, November 2, 2026 na. Kaya malabo na po itong maipasa sa Kongreso. So get ready na. Aspirant and incumbent, magaganap na ang laging napopostpone na barangay at SK election. At yan po ay mangyayari ngayong November 2, 2026. 4 na buwan na lang ang ating hihintayin. So yan po, sana po naintindihan ng ating mga kaibigan dyan na nagkukomento sa ating content. Komento na hindi maganda, komento na hindi pinag-isipan, basta makakomento lang. Kaibigan, dapat tayong mapanuri po para hindi tayo makasakit ng damdamin ng iba. Kailangan nating mapagmatsyag sa ating mga komento. So, dahil sinasabi ko na basahin nyo ang Republic Act 12232, pero sa tingin ko hindi nyo binabasa ang nilalaman ng Republic Act 12232, kaya ito na po, minarapat ko na po dito na ako ang magbasa para sa inyo. Pero ganun pa man, si Cap John Official po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa mga nagkukomento ng hindi maganda, dahil naging parte kayo ng ating vlog at sa ating mga kaibigan na solid at lagi tayong sinusuportahan. Maraming salamat sa inyo po at sa mga subscriber natin, yung mga bagong subscriber, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. God bless po sa inyong lahat. So this is your Cap John Official. Please subscribe, please support. God bless us all. Bye-bye.